Ate, ano mararamdaman mo kapag 3 months ka ng buntis? Tanong ni Chacha habang kumakain ng manggang hilaw. Hawak ko pa ang tabo at damit dahil marami pa siyang tanong kaya hindi ako makaligo. Depende, talaga ate, hindi ka ba nagsusuka, mahihilo, hindi ba ganoon ang buntis gaya noong nasa mga pelikula? Noong kay Mathilda, nahihilo nga ako pero dito sa pangalawa, parang wala naman ako masiyadong problema. Nagmana siguro sa akin ito. Depende talaga eh. Sana naman hindi ako pahirapan ng baby ko, aniya na halata namang excited at sobrang masaya. Hindi iyan. Sinabi mo na ba kay Lester? Yes ate at tuwang-tuwa nga po siya. Sabi niya, gusto niya na bago lumabas si baby namin magpakasal na kami. Ngumiti ako at natuwa. Wala akong masabi kay Lester dahil mabait naman talaga at responsable. Saka masaya lagi si Cynthia sa kanya and that's more than enough for me. Anong sabi mo? Sabi ko sa kanya ate na sige kasi mahal naman namin ang isa't isa at nagsasama na kami sa iisang bubong. Congratulations Chacha, I'm so happy for you. Thank you ate. Kailangan nyo nang magpa-check up sa center. Hindi pwedeng hindi para ma-monitor nyo si baby. Lumapad ang ngiti sa labi niya. Excited na ako ate. Ngumiti ako sa kanya. Masaya ako at mukhang maayos na ang kalagayan niya at matutupad na niya ang kagustuhan niya na maging isang ina. Kumuha ako ng mangga na hiniwa niya. Ate, katapusan na ng Pebrero ngayon. Next month, posibleng manganak ka na. Ngumiti ako kay Chacha. Malakas ang pakiramdam ko na sa Abril pa ako mangganganak, ang sabi ko sa kanya. Ngumuso siya at hinawakan ang tiyan ko. Sa April ka ba lalas baby? Amelia ba ang pangalan mo? Or Caroline? Natatawa ako sa kanya at mukhang desidido talaga siya na kung anong buwan ako mangganganak, iyon ang ipapangalan niya. Ate, maligo ka na. Natatawang sabi niya. Tumango lang din ako at pumasok ng banyo para nang sa ganoon ay makaligaw na. Ang init din naman kasi ng panahon. Dahan-dahan lang ako sa lahat ng kilos ko dahil natatakot akong baka mamaya matamba ako o ano. Ayaw kong mapahamak kami ng anak ko. Buong akala ko ay umalis na si Chacha ngunit paglabas ko ng banyo, naabutan ko pa siyang nagbabalat ulit ng mangga at kumakain. Dahan-dahan sa pagkain, Chacha. Mahalaga pa rin ang gulay. Last na ito ate, aniya. Tumango naman ako. Ate, ang laki na talaga ng tiyan mo. Namamanghang sabi niya at mukhang tiyan ko na naman ang napansin niya ngayon. Siguro ate kapag nanganak ako, babae rin at gusto ko magiging friend sila ng anak mo. Lumingon ako sa kanya. Oo naman. Teka, alam ba ni Lester na nandito ka? Tumango siya. Dapat siguro, sanayin ko na ang sarili ko nandito siya sa bahay lagi. Alam mo ate, natatakot ako. Kasi uuwi na dito yung isang kaibigan namin ni Lester. Iyong babaeng nagustuhan niya. Natatandaan mo pa ba siya? Iyong nagpakasal sa iba kasi nabuntis. Marahan siyang tumango. Oo ate. At bakit ka kakabahan? Tanong ko habang umuupo sa harapan niya. Baka kasi iwan ako ni Lester, ate. Nakita ko ang kalungkutan sa mukha ni Chacha. Hinawakan ang kamay niya. Ano ka ba? Huwag mong isipin yun. Mahal ka ni Lester. Ikaw na ang mahal niya at wala nang iba. Tumingin siya sa mga mata ko. Pinagdududahan mo ba ang pagmamahal ng nobyo mo? Umiling siya. Iyon naman pala eh. So huwag mo nang isipin iyon. Basta, mag-focus ka na lang sa bubuuan yung pamilya ni Lester. Ngumiti siya. Kung sa bagay ate, mabait naman si Red. Alam kong rirespetuhan niya kami kung malaman niya na kami na ni Lester. Red, iyong kaibigan nila. Sige na ate, babalik ako mamaya. Uuwi muna ako, sabi niya. Tumango ako at hinatid siya sa labas ng bahay. Nang makaalis si Chacha, saka ako napatingin doon mangga na iniwan niya. Umiling at niligpit muna iyon saka nagpatuloy sa pagtatahi ng damit ng anak ko. Excited na akong makita itong batang nasa sinapupunan ko. Lumipas ang mga araw at nagtataka ako dahil hindi na dumadalaw si Cynthia sa bahay. Which is very unlikely dahil walang araw na hindi iyon dadalaw sa akin. Bigla akong nag-alala sa kalagayan niya. Kaya napagdesisyunan ko na bisitahin siya sa kanila. Nakita ko si Lester na nagwawali sa harapan ng mga tuyong dahon. Lester, si Chacha. Tumingin siya sa akin at itinuro ang loob ng bahay. Nasa loob. Pasok ka, aniya kaya pumasok ako.
Pagkapasok ko, nakita ko si Cha-Cha na nakahiga sa sofa nila at mugto ang mata. Kumunat ang noo ko. Cha-Cha, tawag ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at bahagya pa siyang nagulat nang makita niya ako. Ate, bumangon siya at sobrang tamlay ng mukha niya. May problema ba? Pagkatanong ko pa lang sa kanya noon, nagsimula na namang tumulo ang luha sa mata niya. Ate, iyong baby ko. Agad siyang yamakap sa akin. Ate, dinyugo po ako. Mahina po ang kapit ng baby sa akin. Siguro kasi, sa mga gamot ko dati. Sabi ng doktor ate, maghintay muna kami ng 2 taon bago sumubok. Ate Miranda, nawala po ang baby ko. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Napatingin ako kay Lester na nag-aalala habang nakatingin kay Cha-Cha. Nakunan siya, hindi ko alam anong sasabihin. Ang tanging nagawa ko lang, ay haplasan ang likuran niya, pilit na pinapatahan siya. Kung sino pa iyong handa na maging ina, siya pa iyong hindi nabibiyayaan. Nakatulog si Cynthia habang patuloy kong hinahaplos ang buhok niya. Lumabas ako ng kwarto pagkatapos kong makasiguro na malalim na ang tulog niya. Naabutan ko si Lester na nasa labas ng kwarto, naghihintay. Kamusta na siya? Nakatulog na. Bumagsak ang balikat niya at kulang na lang ay pati siya umiyak sa harapan ko. Sobra siyang nasaktan sa pagkawala ng anak namin, Anya. Hindi ko alam ang sasabihin. Tinapik ko ang balikat ni Lester. Huwag mo siyang pabayaan, Lester. Magpakatatag ka. Kailangan ni Cha-Cha ngayon ng taong makakapitan niya at wala na siyang ibang matatakbuhan niya kundi ikaw at ako lang. Tumango siya at nakita ko ang dahan-daang pagtulo ng luha sa mata niya. Kahit ako na nakikinig at nakatingin kay Cha-Cha kanina, halos maduraj ako. Hindi ko siya kayang makita na ganoon. Nasanay ako sa pagkamasiyahin niya. Lester, napatingin kami sa labas ng bahay at may nakita akong lalaki na nakatingin sa amin. Edgar, sabi ni Lester. May prutas akong dala, kamusta na ang girlfriend mo? Salamat Edgar, maayos na si Cha-Cha pero umiiyak pa rin. Nga pala Edgar, this is Miranda. Miranda, ito naman si Edgar, kaibigan namin ni Cynthia. Pagpapakilala ni Lester sa akin sa kaibigan niya. From that day on, halos hindi ko na makita si Cha-Cha na dumadalaw sa bahay. Alam kong sobrang bigat ng pinagdadaanan niya. It's 24th on March at naghahanda na ako ng gagamit dahil luluwas na ako ng syudad sa susunod na buwan then out of nowhere, nakita ko si Cha-Cha sa pintuan. Ate, bakit nandito ka pa? Nanibago ako sa kanya dahil pamayat siya. Bakit? Saan ba dapat ako? Natatawa kong sabi. Ate, ano ka ba naman? Dapat sa hospital ka na. Feeling ko mangganganak ka na Anya. Cha-Cha, malayo pa. Malayo pa. Ate, paputok na ang tiyan mo Pinagsasabi mo dyan na malayo pa. Terrell samahan na kita, Anya. Actually, pwede na akong pumunta ng hospital ngayon pero iniisip ko kasi si Pablo. Natatakot akong magpang-abot kami. Sana ay wala siya sa syudad pero sobrang impossible dahil ang Abalos ang pinakama-impluwensyang pamilya ngayon sa Cagayan de Oro at pumapanglawa ang Antenor. Sige na, pero sasama ka, ang tanong ko. Oo ate kasi wala ka namang kasama na mag-a-assist sa'yo, sabi pa niya, kaya ako na lang ang mag-a-assist sa'yo doon. Ngumiti ako at niyakap siya. Nag-alala ako sa'yo, akala ko hindi ka nadadalaw dito. Naramdaman ko na niyakap niya ako pabalik. Sorry ate, sabi niya. Para akong naiiyak habang yakap siya. Hindi ko akalain na magiging emotional ako. Gabi-gabi ko na lang kasi pinalangin na sana maging maayos ang kalagayan niya at sobrang saya ko ngayon na nasa harapan ko na siya. Tinulungan niya akong kunin ang lahat ng gamit ng anak ko at sa kanya tinawag si Lester para samahan kami sa hospital. Kinausap ko na ang doktor pagdating namin at inabisuhan ako na maglakad-lakad habang hinihintay na pumutok ang panubagan ko. O hindi ba ate, hindi ka sa Abril mangganganak. Ngayong Marso, natatawa si Lester sa kanya. Naiinggaya na siguro sa'yo ang baby, love, sabi niya kay Cha-Cha. Ito kasing si ate, love ayaw pa pumunta. Sorry naman, pero there's no signs pa kasi na mangganganak ako, sabi ko sa kanya. Ang galing naman ng baby mo ate. Hindi kanya pinapahirapan. Napahawak ako sa tiyan ko. Anak, talagang ayaw mong pahirapan si mama
Sabi ng doktor kanina mabuti na isipan namin na pumunta dito dahil posibleng manganak ako mamaya o bukas. Kaya nagulat ako kasi hindi man lang ako nakakaramdam ng sakit o ano. Normal lang. Kahit yung unang buwan na nagbubuntis ako, walang mood swings, cravings or ano paman. Mukhang tama si Chacha, ayaw akong pahirapan ng anak ko. Love mo si mama anak. I love you, my love. See you soon, ang sabi ko pa sa isipan ko. Kinagabihan, hindi pa ako nanganak ngunit kinabukasan, bandang hapon, doon na ako nakakaramdam ng konting sakit ngunit natitiis ko. Ate Miranda, ayos ka lang. Si Cynthia na nag-aalala. Oo, masakit na ate. Pumikit ako at tumungo. Pero kaya pa naman, sabi ko. Tatawagan ko ang doktor, sabi ni Lester at umalis. Nakaalalay lang sa akin si Chacha hanggang sa bumalik sa amin si Lester kasama ng doktor. Matapos tignan ng doktor kung lalabas na ba ang bata, pinapasok na niya ako sa delivery room. Ate, kaya mo iyan. Ang sabi ni Chacha. Ngumiti ako at nakampant habang dinadala na ako sa loob ng kwarto. Are you nervous, mommy? Sabi ng doktor na magpapaanak sa akin. Opo doc, sabi ko. Just take it easy. Calm down at huwag magpanik. Okay. Tumungo ako at sinabi ko na sa sarili ko na madali lang ito. Naipanganak ko nga si Mathilda nang ligtas na ako lang mag-isa, paano pa kaya ngayon na may kasama na ako? Sinunod ko lang sabi ng doktor. Umir lang ako ng umir hanggang sa narinig ko na ang iyak ng anak ko. Ang bilis niyang lumabas sa akin at kahit ang nurses at doktor na nagpaanak sa akin at kinimplement pa ako at hindi kami nahirapan sa panganganak ko. Naiiyak ako habang nakatingin sa anak ko na pagkatapos nilang panasan ay hiniga nila sa dibdib ko. Ang ganda mo anak, mahinang sabi ko habang hinahalikan siya sa noo. Tumulo ang luha sa mata ko. Ganitong ganito ako noo kay Mathilda. Pero hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Kahit pag-aano kay Amon si Pablo, hindi ko ibibigay sa kanya ang anak namin. Hindi niya malalaman na nabuntis niya ako, at wala akong planong sabihin sa anak ko kung sino ang ama niya. Wala akong plano sabihin sa kanya kung paano siya nabuo. Ayaw kong saktan siya, gusto kong punuin siya ng pagmamahal. Kahit pa sabihin ng lahat na resulta siya sa panghahalay sa akin ng ama niya, hindi ko ipaparamdam sa kanya na may kulang na galing siya doon. Dahil ang anak kong nasa dibdib ko ngayon, ay inosente at walang kinalaman sa lahat. Pagdaan ng 2 araw, sinabihan na ako ng doktor na pwede na akong umuwi bukas din dahil wala naman silang nakitang problema sa amin ng anak ko. Ate, yes, ang ganda ng baby mo ate. Ngumiti ako, pareho kayo ng mata at ilong, sabi pa niya habang hinahawakan ang kamay ng bata. Oo nga pahawak ako ate, sabi niya. Binigay ko naman sa kanya ang anak ko. Iihi lang muna ako Chacha. Nasaan pala si Lester? Tak ang tanong ko. Umalis muna ate pero sabi niya babalik daw siya kaagad, sabi niya. Ay ate, sa kabilang kwarto ka na umihi kasi sira ang flash sa CR dyan. Teka, walang sasama sa'yo, akmang ibaba na niya ang bata nang sabihin ko na huwag na. Ako na, kaya ko naman maglakad, sabi ko. Lumabas ako ng kwarto para makaihi at iniwan si Cynthia na naaaliw sa anak ko. Namataan ko si Lester na nagmamadali papunta sa gawi ko at nagmamadali. Lester, nandito yung lalaking nagwala sa mall. Si Pablo, agad akong kinabahan. Namukan niya ako at hula ko ay sinundan niya ako, sabi ni Lester. Lester, hindi pwede. Delikadong tao si Pablo, kinakabahang sabi ko. Agad kong inisip ang anak ko. Hindi pwedeng malaman ni Pablo na may anak kami. Gagamitin niya ang bata. Anong gagawin ko? Tanong niya. Puntahan mo si Cynthia, Lester. Umalis na kayo kasama ng anak ko. Hindi pwedeng malaman ni Pablo na may anak kami. Kumunot ang noo niya. Bakit? Paano ka? Mamamatay tao si Pablo, sabi ko. Ayaw kong makuha niya ang bata. Sige na umalis ka na. Babalik ako. Babalikan ko ang anak ko, agad kong tinulak si Lester lalo na nang makita si Pablo sa likuran ng mga tao dito sa hallway. Pakisabi kay Chacha, salamat, huling sinabi ko habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ni Pablo. Miranda, ang nakakakilabot ng ngiti ni Pablo ang naabutan ko. Nanginginig ang kamay at tuhod ko habang kaharap siya. Humawak ako sa kamay niya at ngumiti.
Bakit nandito ka? Ang tanong ko, pilit na pinapakalma ang boses. Naramdaman kong natigilan siya. Nagtataka siguro siya bakit hindi ko siya pinagtutulakan ngayon. Yamakap ako sa kanya at naramdaman ko na para siyang natulala sa ginawa ko. Inikat ko ang posisyon namin kung saan nakatalikod na siya sa direksyon ng kwartong nilabasan ko. Habang yakap ko si Pablo, nakita ko si Chacha kasama ni Lester at hawak niya ang anak ko. Nanlalaki ang mata ni Chacha na nakatingin sa akin habang umiiyak. Malungkot akong ngumiti, dinadalanggan na sana palakihin niya ng maayos ang anak ko, dahil alam kong malaki ang posibilidad na hindi na ako papakawalan pa ni Pablo. After 2 years. Congratulations, you're hired, ngumiti ako at nakipagkamay kay Mrs. Anderson, ang asawa ng may-ari ng bagong hotel na ito. Salamat ma'am, ang sabi ko. Pwede ka nang magsimula bukas, sabi niya at magalang akong tumango. Umuwi ako ng bahay at naabutan sa labas ng pintuan ang mga bulaklak na alam kong galing kay Pablo. Kinuha ko ang bulaklak at itinapon sa basurahan. Hindi nga ako literal na nakakulong, ngunit lahat naman ng kilos ko ay bantay sarado niya. Hindi mo kailangang itapon ang bulaklak hiha, napalingon ako sa likuran at nakita ang ama ni Pablo. Anong ginagawa niyo dito? Tanggapin mo ang pinamili namin sa iyo, sabi nito. Kunin niyo na yan, hindi ko tatanggapin yan. Hindi siya nakinig at pinapasok sa mga tauhan niya ang mga binili niya. Gusto kong magpasalamat at nakumbinsi mo ang anak ko na magpatingin sa psychiatrist, sabi niya. Pagak akong natawa. Wala naman akong choice, at mabuti na rin yun kesa paulit-ulit niya akong pagsamantalahan at saktan. Walang reaksyon ang matanda sa sinabi ko. Hanga ako sa iyo at nakasurvive ka ng 2 taon sa pewder niya. Akala ko ay masasangkot na naman si Pablo sa isang krimen. Pasalamat siya at siya ang hindi ko napatay, sinamon ko siya ng tingin. Akala ko ay magagalit siya pero hindi. Parang hindi man lang siya nabigla sa sinabi ko. Nandito ako kasi gusto kong itanong kung nasaan na ang apo ko. Hindi ako nagpakita ng emotion. Ninisihan ko siya. Patay na ang bata. Bakit ko naman bubuhayin ang anak ng isang demonyo? Malakas na damapo sa akin ang palad ni Pablo Abalos Sr. Pareho sila ng anak niyang may saltik sa utak. Patay. Kung sabihin ko kaya kay Pablo na may anak kayo. Nakaramdam ako ng takot ngunit hindi ko pinakita sa kanya. Paninindigan ko ang desisyon ko, patay na ang anak naming 2. Sabihin mo, wala akong pakialam. Kahit papatayin niyo ko, isa lang ang sasabihin ko. Patay na ang bata. Sinampal niya muli ako. Wala kang kwentang tao, sabi niya at umalis. Nang mawala siya sa paningin ko, pumasok ako ng bahay. Umupo ako sa sofa habang hinahayaan na tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi nila makikita ang anak ko. Hindi ko hahayaan na pati ang anak ko madamay sa kawalangian nila. Matapos akong kunin ni Pablo sa hospital, ikinulong niya ako sa bahay niya. Pinagsamantalahan, inasawa, paulit-ulit na sinasaktan hanggat hindi ako bumigay. Buong akala ko ay mamamatay na ako. Pero hindi. Nakasurvive ako dahil ginamit ko ang utak ko. Hindi na ako nanlaban pa. Nagkunwari akong nagugustuhan ko na siya. Nagkunwari akong mahal ko na siya. Sinunod ko lahat ng gusto niya. Gusto niya siya lang ang lalaking kausapin ko, ginawa ko. Gusto niyang balutin ko ang sarili ko ng tela kada lumalabas ng bahay, ginawa ko. Ginawa ko lahat ng gusto niya kahit sa kama. Lahat sinunod ko na. Walang araw na nakaranas ako ng kaginhawaan sa kanya. Naging impyerno ang buhay ko sa kanila. Tumunog ang cellphone na hawak ko. Nakita ko ang mensahe galing kay Pablo na hindi ko binasa pa dahil agad kong binura. Nasusuka ako sa kanya. Buong akala niya siguro mahal ko na siya. Hindi niya alam kung ilang beses ko na siyang pinapatay sa isipan ko. Ngayon ko pa nagagawang makalabas na ako lang mag-isa. Ngayon ko pa nagagawang masilaayan ang mundo ngunit ganoon pa man, hindi ko pa rin mapuntahan ang mga anak ko. Dahil alam kong pinapasundan ako ni Pablo Abalos Sr. Nalaman niya na nanganak ako sa hospital na hindi niya sinabi kay Pablo. Naghahanap siya ng bagong tagapagmana niya dahil alam niyang wala siyang maasahan sa baliw niyang anak. Pero kahit gaano pa sila kay Amon, pinapangako kong hindi nila mahahanap ang anak ko. Lumipas ang ilang linggo ng pagtatrabaho ko sa mga Anderson. Maganda magpatakbo si Robert Anderson. Matalino at namamangha ako kung paano siya mag-isip.
Alam kong in no time, sisikat ng husto ang Anderson Locks Hotel and Restaurant. Ngayon pa nga lang, unti-unti nang nakikilala ang pangalan niya. Miranda Sanchez, ayos ka lang. Namumutla ka, ang sabi ni Sir Robert habang nasa loob kami ng office niya. Opo, may inuutos po kayo. Wala naman. Kung gusto mo, magpahinga ka muna. Sigurado ka bang ayos ka lang? Hindi na ako nakasagot dahil bigla akong nahilo at nahimatay. Nang magising ako, nasa hospital na ako at mukha ni Sir Robert ang namulatan ko. Ayos ka lang ba Miranda? Ano pong nangyari? Nawalan ka ng malay. Nawalan ako ng malay kanina. Umupo ako. Miranda, magsabi ka ng totoo. Anong nangyari at bakit marami kang pasa sa katawan? Saan mo iyan nakuha? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Nakita siguro ng mga doktor ito kanina. Miyembro ka ba ng sindikato? Hindi sir. Kung ganoon, bakit marami kang pasa? Magsabi ka ng totoo Miranda. Ayaw kong may empleyado akong sinungaling. Yumuko ako at sinimulan kong ikwento kay Sir Robert ang tungkol sa mga abalos. Alam kong kilala niya ang mga ito. Pareho sila ng mundong ginagalawan. Sa bawat salitang binibitawan ko, kita ko sa itsura niya ang gulat. Hinawakan ni Sir Robert ang kamay ko at niyakap ako. Isang abogado ang asawa ko, Miranda. Pwede kanyang tulungan. Bigla akong nabuhayan sa sinabi niya. Gustong-gusto ko nang makawala kay Pablo. Napaiyak ako at tumango kay Sir. Ayos lang po ba Sir? Oo naman. Sasabihin kay Mildred ang lahat mamaya. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin mag-asawa. Mula noon, naging tulay si Sir Robert para maputol ang ugnayan ko sa mga abalos. Alam kong umuwi na rin si Pablo pero hindi siya makalapit sa akin, dahil sa restraining order na isinampa ko sa kanila. Kasama na doon ang pang-abuso at pagsasamantala. At si Attorney Mildred na asawa ni Sir Robert ang tumulong sa akin. Ganito pala ang nagagawa ng pera. Hindi nila mapahinto ang restraining order ko sa kanila dahil naka-back up sa akin ang mga Anderson. Pero kung wala sila, wala ding saysay lahat ng isinampa kong kaso sa kanila. Jeremy, huwag kang magulo anak. Ang sigaw ni Attorney Mildred sa batang paslit na panay takbo habang pinapakain. Kamusta ka na ngayon Miranda? Ayos naman po ako, Attorney. Alam mo ba, natutuwa si Robert sa'yo dahil napapadali ang trabaho niya dahil magaling ka raw na secretary niya. Ngumiti ako at natuwa sa sinabi niya. Pero alam mo ba, masaya ako na nagagawa mo ng ngumiti ngayon. Lahat ng iyon ay dahil po sa inyo. Kung hindi niyo po ako tinulungan, baka po hanggang ngayon, hawak pa rin ako sa leeg ng mga abalos. Magtatapos na rin naman ang problema mo Miranda dahil balita ko, magmamigrate na sa Europe si Pablo Abalos Sr. Hindi lang din naman ikaw ang nagsampa ng kaso sa kanila kundi marami pa dahil sa Unico iho niya. Hindi na ako nagulat, alam ko kung gaano kasamang tao si Pablo. Dahil inakala niyang mayaman siya, pakiramdam niya lahat kaya niyang gawin. Jeremy, let's go. Kailangan na nating umalis. Humarap sa akin si Attorney. Pasensya ka na Miranda Kailangan naming umalis ni Jeremy. Last burol na kasi ng dati kong kaibigan. Tumayo ako at magalang na yumuko. Sige po Attorney, mag-iingat po kayo. Tumango siya at ako naman ay umalis na dala ang mga documents na pinapakuha ni Sir Robert sa akin. Gusto ko sanang sabihin na maayos na ang lahat, ngunit alam kong hindi pa. Dahil mula sa kinatatayuan ko ngayon, alam kong may mga mata na nakatingin pa rin sa akin sa malayo. Fair na po Miss Miranda, ang sabi nung bodyguards na pinasama sa akin ni Sir Robert para lang masiguro na ligtas ako. Tao po, tumambad sa harapan ko si Marlon. Ang baklang kapitbahay ko na suki manghingi ng ulam sa akin. Pasok ka, sabi ko. Pinapanood mo iyan. Tanong niya sa akin habang nakatingin sa TV kung saan bali-balitang dinadekip ng pulisya ngayon si Pablo. Umabot ng halos 6 na buwan ang kaso at ngayon, nahatulan na siya ng guilty sa patong-patong na kasong isinampa sa kanya. Gusto ko siyang patayin, puno ng gigil na sabi ko. Miranda, nanginginig ako sa galit habang nakatingin sa mukha ni Pablo sa TV. Walang iya siya. Naramdaman ko na lang na niyakap ako ni Marlon. Kumalma ka Miranda. Tapos na ang problema mo. Pwede mo nang balikan ang mga anak mo. Ang bulong sa akin ni Marlon. Napahagalhol ako sa sinabi niya. Makukuha ko na ang anak ko.
Tama, tapos na ang lahat, Miranda. Kumalat ang buong balita sa Pinas. Sa kahihiyan, umalis ang ama ni Pablo dito at pumuntang Europe. Si Pablo, nakulong. Mahihirapan na silang bawiin ang impluwensya ng pamilya nila dahil sa nangyari at kasabay ng pagbagsak nila ay ang pag-angat naman ng Anderson. Sobra-sobra ang nakuhang biyaya ni Sir Robert sa pagkabagsak ng isa sa mga kilalang pamilya. At ako, agad na nag-file ng leave sa kanya dahil pupuntahan ko ang anak ko sa Salay. Excited na ako, alam kong malaki na ang anak ko. Ano kayang ipinangalan sa kanya ni Chacha? Amelia ba? Or Caroline? Pagdating ko sa barangay kung saan nakatira dati si Chacha, nagulat ako na iba na ang nakita kong tao na nakatira doon. Excuse me po, nasaan po si Cynthia? Tak ang tanong ko. Sinong Cynthia? Yung dati pong nakatira sa bahay na ito. Ah, hindi ko alam hiha. Bakit? Kaano-ano mo? Kaibigan niya po ako, may contact po kayo sa kanya. Pwede po pahingi ng number. Pasensya na hiha, wala Kasi yung number nila, nasa isang luma naming cellphone. Magdadalawang taon na rin kasi mula noong huli naming pag-uusap. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Kung ganoon, matagal nang wala dito sina Cynthia. Agad akong kinabahan. Paano ko hahanapin sina Chacha? Sige po, maraming salamat, lugmok akong umalis sa harapan ng bahay. Excited na akong makita ang anak ko. Nakakapanlumo dahil buong akala ko, makikita ko na siya ngayon. Sana, nasa malapit lang lumipat sila ni Lester. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko yung lalaki na alam kong napatingin rin sa akin ngunit agad ring nag-iwas ng tingin. Sobrang pamilyar ng itsura niya. Saan ba kami unang nagkita? Pinilit kong inaalala ang mukha nung lalaking iyon. Nanlaki ang mata ko nang maalala ko na. Agad ko siyang nilingon at tinawag. Excuse me, ang sabi ko. Huminto siya at saka humarap. Hindi ba ikaw yung kaibigan ni Lester? Si Edgar. Pinagsingkitan niya ako ng mata. Siguro inaalala niya kung sino ako. Ano, ako si Miranda, iyong buntis na pinakilala niya sa iyo dati, sabi ko. Namilog ang mata niya. Natatandaan mo na, ako ito si Miranda. Lumakas na ang tibok ng puso ko dahil nakakita ako ng pag-asa sa kanya. Baka matutulungan niya akong ituro kung nasaan sina Chacha ngayon. Ngumiti siya. Ay oo, oy, masta na, ang tagal mo na wala . Ngumiti ako at nabuhayan. Ayos naman ako, pwede ka bang makausap sandali? Nakita kong nag-aalangan siya, tungkol saan? Nagmamadali kasi ako Ano, gusto ko lang malaman. Alam mo ba kung saan si Chacha nakatira ngayon? Kasi yung anak ko, binilin ko kasi sa kanila ni Lester ang baby ko. Nakatitig lang siya sa mukha ko at lihim kong dinadalangan na sana sabihin niya kung nasaan na sina Cynthia. Hala Miranda, ang alam ko kasi lumuwas ang dalawa papuntang Visayas. Doon na sila sa Cebu naninirahan, malapit sa pamilya ni Lester. Nanlaki ang mata ko. Ano, Cebu, Cebu. Ang layo naman, may address ka ba nila sa Cebu? Pahingi ako, halos nagmamakaawa na ako sa harapan niya. Wala sige mauna na ako, iyong asawa at anak ko kasi, baka hinahanap na ako, sabi niya at umalis na. Habang ako ay para nang maiyak sa sinabi niyang nasa Cebu si Cynthia. Saan ko sa Cebu hahanapin si Chacha? Bumalik ako ng Cagayan de Oro na walang napala. Iniyak ko lahat ng sakit na naramdaman ko. Imbes ngayon, pwede ko nang makasama ang anak ko, ngayon pa hindi mahagilap si Cynthia at Lester. Nagpakasobsob ako sa trabaho bilang secretary ni Sir Robert. At dahil umaangat ng husto ang Anderson, ilang beses nang nagtagpo ang landas namin ni Oliver. Malaki na si Matilda, nagsimula na siyang mag-aral. Sa isang business-related event kung saan naging representative ako ni Sir Robert, nakasalamuha ko ang iba't ibang mga kilalang pamilya dito sa Cagayan. Kasama na doon si Oliver at ang asawa niya. With his glares, alam ko nang pinagbabantaan niya ako. Nang makahanap siya ng tiempo, agad niya akong kinaladkad sa gilid para pagbantaan. Hindi ko alam kung ano ang binabalak mo pero umalis ka sa buhay namin. Matapos mong sirain si Pablo, ako naman ang binabalak mong isunod. Malakas na hinablat ko sa kanya ang braso ko na hawak niya. Masisira ka kung lalapitin mo ko. Stop acting like you're so great, Oliver. Nakakasuka ka. Sabi ko at iniwan siya.
I don't know why I fall to that shit. Maraming beses pa na nagkita kami ni Oliver and because I am the secretary of Robert Anderson, I have given privileges na nagagamit ko on my own advantage. Maraming beses na nakikita at nakakausap ko si Mathilda. Hindi man niya ako kilala bilang ina niya, pero kontento na ako na makita at masilayan siya. Habang pinapahanap ko ang isa kong anak sa Cebu, sinusubukan ko namang tawirin ang distansya namin ni Mathilda. Lumipas ang ilang taon, 12 years old na si Mathilda. Nagdadalaga na ang anak ko at masaya akong nakikita siya na nakikipag-usap sa mga classmates niya. Habang pauwi ako sa bahay, sumadya muna ako sa mall para bumili ng bagong sandal na gagamitin ko para sa upcoming out-of-town meeting with Sir Robert. Nagulat ako nang makita si Mathilda na umiiyak. Agad ko siyang sinalubong. "Hiha, bakit ka umiiyak?" Tumangala siya sa akin. Pulang-pula ang mata niya at hindi ko alam anong gagawin. "May umaway ba sa'yo?" Tanong ko. Umiling siya. "Kung ganoon, bakit ka umiiyak?" Agad siyang yamakap sa akin at humagulal habang ako ay nanlalaki ang mata. "Mathilda, bakit ka umiiyak, hiha?" "Kasi po, Mommy told me na hindi po nila ako totoong anak ni Dad. Ampun lang po daw ako." Nabigla ako sa sinabi niya. Nakaramdam ako ng sobrang galit at gigil sa sumbong ng anak ko sa akin. "Tahan na hiha, tahan na," bulong ko. Ginawa ko ang lahat para lang tumahan si Mathilda kakaiyak. At nang tumahan siya, agad ko siyang inalo kung gusto ba niya ng ice cream. "May gusto ka pa bang bilhin? Just tell me at ibibili ko para sa'yo," sabi ko. Agad siyang umiling at ngumiti. "Thank you po," sabi niya. "Mathilda." Napatingin ako sa tumawag sa kanya at nakita ko ang anak ni Oliver sa asawa niya, na si Mateo Antenor. "Sige po, thank you sa ice cream," sabi ng anak ko at umalis kasama ng kuya niya. Nang mawala sila sa paningin ko agad kong tinawagan si Oliver. Nanginginig pa rin ako sa galit. "Bakit ba? Magkita tayong walang hiya ka. Pagsabihain mo ang asawa mo Oliver dahil oras na umiyak ulit ang anak ko, magpasensyahan tayo." Sabi ko at agad na pinatay ang tawag.